bayani po ay pinaglalaban ng ating bayan. Ang ginawa lang po namin ay tumulong sa kapwa. Hirap na! Lumulubog na! Labing-isa ng Nobyembre taong 2002, alas 7:25 ng umaga. Isang eroplanong kinasasakyan ng 34 na katao ang hindi inaasahang bumagsak sa kalagitnaan ng Manila Bay. Sa kasamaang palad, 19 na katao ang patay. Subalit sa gitna ng malagim na trahedyang ito, isang pamilyang mangingisda ang nagpamalas ng kabayanihan ng kanilang buong tapang na sagipin ang ilan sa mga pasaherong lulan ng bumagsak na eroplano. Mga kaibigan, sama-sama po nating tunghayan ang kwento ng buhay at kabayanihan ng pamilya Naga ng Barangay La Huerta, Parañaque City. Kuya, bilog na bilog ang buwan. Mukhang mahirap na naman makahuli. Pahirapan na naman ang paghuli ng isda niyan. Ang liwanag ng buwan eh. Maya-maya lang. Umaga na naman. Koloy, huwag ka mapanghinaan ng loob. Tabuan na ni Loring ngayon. Kailangan kong kumayod. Mga kasama! Lakad na tayo! Ay, magandang gabi. Pare Ajar. Oy, pare! Oh, pare, bukas ng umaga, balak namin magbaka sakali sa Bacoor. Baka sakaling mas makabenta. Walang benta rito sa atin eh. Ikaw, kung gusto mo sumama sa amin. Pare, baka hindi. Kasi mababa na ang tiyan ni Loring eh. Manganganak siya eh. Mahirap kung mawawala ako na matagal. Baka magbago isip mo. Alas 3, papalakot kami. Sige, salamat pare. Naisip niyo ako. Salamat talaga. O ikaw, baka sakali lang. Alas 3, ha? Oo, sige. Sige. Kuya, para saan yung mga kawayan na kinuha mo? Para sa mga tahong, umaasa tayo sa mga galunggong at dilis. Hindi naman sigurado. Yan, yung mga kawayan na yan, sigurado makakahuli tayo ng mga tahong. Kikita tayo kahit papano. Pagod na ako sa pagbabaka sakali eh. Alam mo, Loy, gagawin ko ang lahat. Kumita lang para maiahon ko ang pamilya ko rito. Lahat gagawin ko. Kuya, alam mo, kung buhay pa si Itay, sigurado ako pinagmamalaki ka na nun. Bakit na naman? Ikaw talaga, Oloy. Kuya, mga bata pa lang tayo. May 2 bagay na kinabibiliban sa'yo si Itay. Ano yun? Una, pagiging mabait mo. At pangalawa, pagiging matulungin mo. Ikaw talaga, sip-sip. Edgar! Makakanap Loring! na yata ako. Sige anak, mauna ka, anak. Isinilang ni Loring ang pangalawang anak nilang lalaki na si Ilorde. Kasabay ng paglaki ng kanyang pamilya ay ang paglaki rin ng kanilang mga gastusin. Bagamat hirap sa pera, buong tibay na hinarap ni Edgar at ng kanyang mag-anak ang mga darating pang pagsubok. Tuwan-tuwa ako dyan sa bunso ko. Bibong-bibo eh. Sabi nga ni Ka Esther, kamukha ko rin si Ilorde. Halos lahat daw sa akin na ako. Uy, layo naman ang iniisip mo. May problema ka ba? Red tide na naman, kuya. Lilipas din yan. Pag red tide, wala tayong kita. Ikaw naman, panapanahon lang yan. Para ka hindi mangingisda eh.
Hindi. Kuya. Hindi pa pwede to. May pangangailangan ng pamilya ko. Kuya, pupunta na lang akong Palawan. Pupunta na lang kami mag-anak sa Palawan. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo. Kuya, pupunta na lang kami Palawan. Iwanan mo ako dito, ganon. Kuya, sana maintindihan mo. May pangangailangan ng pamilya ko. Iligpit mo na yung pinag-almusalan. Papalakot na tayo. Kuya, hindi ka ba nakikinig sa akin? Kuya naman. Nakausap ko na yung mga kaibigan ko dumanging isda. Sabi nila, tutulungan nila kami. Kuya, may pangangailangan ng pamilya ko. Pag humihingi sa akin ng asawa ko ng pera, pag pananghalian, na wala akong may bigay. Masama ang loob ko, syempre. Pag may gustong laruan yung anak ko, nararamdaman ko yun. Pero hindi ko maibili. Kuya, masakit sa akin yun. Eh, makita ko nga lang butas-butas yung sando nung bunso ko eh. Hindi ko mabilihan dahil wala akong pera. Eh, yung asawa nga, pag nakikita ko naglalaba, masakit ang likod. Hindi ko man lamang mapadoktor dahil natatakot ako sa gastusin. Kuya, hindi mo naman ako. Gusto ko lang yun ang magbago. Gusto ko lang gawa ng paraan. Kuya, mali ba yun? Labis na nalungkot si Edgar sa paglisa ng kanyang kapatid at ng pamilya nito. Bagamat malayo na kay Oloy, nanatiling matatag si Edgar. Sa paglipas ng panahon, lalong nagsumikap si Edgar sa pangingista para sa kanyang pamilya. Ate, ba't naghahanda para sa piyesta? Para maging maganda ang buhay ng mga tao. Lalo na sa pangingisda. Ma? Wait, mga pa. Edgar, mga anak, kain muna kayo. Pwede po. Edgar, nabasa mo na ba yung sulat ni Oloy? Mabuti naman, maraming taong tumutulong sa kanya sa Palawan. Alam mo, tama rin naman yung naging desisyon ni Oloy eh. Kung yun ang makakabuti para sa pamilya niya, okay na rin sa akin. Edgar! Edgar! Si Mami yun! Mami yun! Ayos na! Ha? Maraming salamat po kay Edgar. Kung hindi kayo dumating, malamang. Huwag mo intindihin yun. Ang importante, ligtas ka. Salamat po. Kaya pahinga ka. Oh, parang galing mo. Ha? Tara, tara na. Tara. Tara na. Tuloy na ang fiesta. Kasi nagdala. Tuloy na natin ang fiesta. Halina kayo. Swerte ko sa napangasawa ko. Pagdating sa pagtulong, hindi nagdadalawang isip. Binobola mo na naman ako, Loring. Eh kahit na sino naman tao eh. Kapag meron nangangailangan ng tulong, dapat nang saklolohan. Eh kung mangyari sa mga anak natin, hindi ba gusto mong tumulong agad ang mga tao sa mga ganong sitwasyon? Cecil! Edgar? O sino tong batang to? Kanina ko pa nakita yan sa palengke, pagala-gala. Kako, hindi tiga rito dahil hindi ko naman kakilala yan eh. Nanginginig. Oo nga eh. Nung isasara ko na yung pwesto ko, nakita ko sa isang sulok, nangangatal sa taas ng lagnat. Halika nga rito. Tataas talaga ang lagnat eh. Hindi nga siya tiga rito eh, taga Pangasinan nga. Nahiwalay doon sa mga kasama niyang lumuwas ng Maynila. 2 linggo na nga daw siyang palaboy-laboy. Loring,
Mataas talaga lagnat yan, nanginginig eh. Halika, hawakan mo siya. Gagawa ko ng mainit sa sabaw, ha? Sige, sige. Inampo ng pamilya ni Edgar ang batang palaboy na si Rico. Agad namang naging palagay ang loob ni Rico sa bago niyang pamilya. Dahil na rin sa magandang pagtrato ng mga ito sa kanya. Subalit, magpapatuloy ang pagdating ng mga dagok sa buhay ng pamilyang Naga. Teka, Mary Jane, parang matamlay ka. Ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Nay. Alam nyo, huwag na kayo mag-usap. Bilisan na natin ang paglakad para mainuto na natin to para pag-uwi ni tatay, handa na, di ba? Tara! Bilisan mo! Bilisan mo ulit ang bahay mo! Ano nangyari? Bilisan mo ba? Bilisan mo magamit mo! Tuluyan ang nag-iba ang tahanan ng pamilya ni Edgar dahil sa naganap na demolisyon. Wala silang nagawa kundi lumipat sa isang mas maliit na barong-barong sa ibang squatters area sa Parañaque. Halos kasabay nito, isa pang pagsubok ang kakaharapin na mag-anak. Paano na tayo niyan? Pansamantala lang to, Loring. Huwag ka mag-alala. Aahon din tayo. Bakit nila ginaganito ang mahihirap? Bakit ang sama nila sa atin? Bakit? Mary Jane! Anak, bakit? Mary Jane! Bakit? Anak! Ano bakit? Ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari? Ano gagawin natin? Anak, ano kayo dito? Ano gagawin natin? Alis! Halika! Nurse! Saan mo namin ito? Kukuha tayong doktor, anak. Kukuha tayong doktor. Napag-alamang may sakit sa bato at atay si Mary Jane. Kinailangan itong operahan. Dahil dito, mangangailangan din sila ng malaking halaga para sa operasyon. Naku Edgar, sorry talaga. Lugi negosyo ko ngayon eh. Nauwi lang ang kinita ko sa pagbabayad ng pwesto ko. Wala talaga akong mapapahiram sa'yo. Pasensya na talaga. Kahit konti lang ho. Wala talaga. Ang mabuti pa sa iba ka na lang humingi ng tulong. Pasensya talaga. Salamat po, Ma'am Benji. Papa. Bagamat hindi nakautang ng pera si Edgar, sa awa ng Diyos ay hindi sila pinabayaan. Nakagawa ng paraan si Edgar na mapasailalim sa operasyon si Mary Jane. Ipinantustus ni Edgar ang kita niya sa tahungan sa operasyon ng anak. At sa kabutihang palad, agad din namang gumaling si Mary Jane. Samantala, sa paglipas ng ilang taon, Sarap! Kain ang kain! Loring, alam mo, huwag na natin pag-usapan yung tungkol sa demolisyon. Tapos na yun eh. Kaya importante yung panahon ngayon. At saka yung naipagamot natin si Mary Jane, gumaling siya. At nakakaraos tayo sa araw-araw. Masarap naman ang kinakain natin. Hindi lang to raos, piyesta to! Oo nga po, sana nga po lagi dito tayo kumakain eh. Sarap dito, no? Parang nasa resort. Para lang. Pero ako gusto ko, balang araw makakapag-swimming tayo sa isang totoong resort. Sarap talaga mangarap. Parang resort na rin to. Tay, sana balang araw makasakay rin ako sa eroplano. Oo nga, no? Sana balang araw makalakbay rin tayo sakay ng isang eroplano. Daming sana-sana. Alam nyo namang mangingisda lang ang tatay nyo eh. Pero alam nyo, wala namang masamang mangarap. Maaring mangyari yan kung hihilingin natin doon sa taas, sa ating Panginoon. Siya lang naman ang nakakaalam ng lahat eh. Totoo. Oh,
may kumakaway doon sa bangka, oh. Kilala ko yan. Sino? Oloy! Choloy! Choloy! Matapos ang ilang taong pamamalagi sa Palawan, nagpasya si Oloy na magbalik Maynila at muling mangisda kasama ang kanyang kapatid na si Edgar. Sa paglipas ng panahon, kahit papano'y umigi naman ang kanilang pamumuhay. Subalit sa pagsapit ng ika-11 ng Nobyembre, taong 2002, biglang magkakaroon ng malakas na ingay ang kanilang tahimik na pamumuhay. Sa ordinaryong araw na ito, isang hindi inaasahang pangyayari ang nakadakdang maganap sa buhay ng ilang mga nilalang na nasa kinalulugaran ng Manila Bay nung mga oras na iyon, kabilang na sa kanila ang pamilya Naga. Chong, maganda po ba ang Palawan? Ayos naman. Pero ibang-iba ang simoy ng hangin doon. Malayong malayo rito. Kaya nung inalaw ako ng biyanan ko, na mag-alaga ng tahungan niya dito, hindi na ako nagdalawang isip. Dito na agad ako. Makakasama ko pa si Kuya at saka kayo. Dapat lang naman, Oloy. Para habang lumalaki itong mga bata, nagkakakilala sila. Balit na nga lang pamilya natin eh. Kakahiwalay pa ba naman tayo? Ang dami nito. Tay! Tay! Chong! Pero yung aeroplano, oh! Nay, ang bango naman yung adobong niluto mo. Ay, ako pa. Bakit niyo po pala naisipang surpresahin si tatay? Naku anak, parang matagal-tagal ko na rin hindi nagagawa ito. Para sa itay mo, tsaka sa inyo magkakapatid, di ba? Sabagay. Pero Nay, alam mo, gusto ko pag ako nagkaroon ng asawa, katulad mo ako. Wow, maganda yan. Alam mo anak, tutulungan kita ng sikreto. Mahalin mo lang yung asawa mo. Tapos mula sa pagmamahal na yon, dadaloy ang pagsisilbi na bukal sa loob. At yung pagsisilbi na hindi magsasawa, At hindi rin siya magsasawa sa'yo. Ilaw dyan, dali, ka na! sa harapan ni Oloy sa ilalim ng tubig. Ngunit dahil sa mahalaga ang bawat segundo, sinuong ni Oloy ang panganib at sinimulang sagipin ang mga buhay pang pasahero. Oloy! Oloy! Mga talaga! Oloy! Lalayo po! Lalayo po! Bagamat unti-unti nang lumulubog ang eroplano sa tubig, buong tapang ding hinarap ni Edgar ang panganib upang tulungan ang mga nangangailangan.
Lorde! Mga parating! Lorde, may tutulong na sa atin! Tulong! Tulungan niyo kami! Tulong! Sa mga oras na iyon, nakuha na rin ang atensyon ng mga nagdaraang ibang bangkero at mangingisda sa Manila Bay, pati na rin ang ilang mga sibilyan at mga motoristang nasa Roas Boulevard. Dumating na din ang Philippine Coast Guard. Lahat sila walang pag-aatubiling magsasagawa ng kahit anong tulong sa mga biktima ng bumagsak na eroplano. Ano nangyayari? Eroplano! Lumubog na! Ito yung papel ni Jane. Lorde! Asis si na Tatay Rico! Wala. Saan na sila? Sa nilang ikita, sumisit mo sila eh. Para iligtas yung mga pasahero. Hindi pa po sila mo yabalik. Hindi bumalik na po yung mga bakero na tumulong. Kasi tayo wala pa rin po. Hanapin natin, mahanapan natin. Nay! 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 Sino Tatay Edgar, Nay? Nay, sino Tatay Edgar? Ayun po! Nay! 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 Labing-siyam na mga pasahero ang nasawi sa pagbagsak ng Lawag International Airlines Flight 585. 15 ang nasagip at pinalad na mabuhay sa tulong ng ilang mga taong itinaya ang kanilang sariling buhay upang makatulong sa kapwa. Kabilang na dito ang mga mangingisdang sina Rico, Elonte, Oloy at Edgar. Eroplano, lumulubog na! Oloy, marami pang tao sa loob. Sayang. Wala na tayong oras. Para iligtas mo sila. Hindi nagtagal, nakuha na rin sa ilalim ng tubig ang black box. Napagalamang bumagsak ang eroplano dahil sa engine malfunction habang lumilipad ang eroplano sa Himpapawid. Sir, may figures na ho ba tayo kung ilan na yung nailigtas? Ayon sa aming investigasyon, may 15 pasahero ang nailigtas at 19 naman ang nasawi. Mang Oloy, nung tumulong ho ba kayo, hindi niyo ho ba naisip na baka sumabog ang eroplano at madami kayo? Hindi ho, ma'am. Hindi na ho namin naisip yan. Ang gusto lang naming magawa makapasok kami agad sa eroplano upang makapagligtas ng mga pasahero. Kasi naisip din namin mga ilang minuto lang, tuloy-tuloy na rin lulubog ang eroplano. Gusto ko magpasalamat kay Edgar, kay Oloy, gayon din sa dalawang anak ni Edgar. Dahil sa katapangan na pinakita nila. Kung hindi sa maagap na pagresponde nila sa bumaksak na eroplano, siguro, mas marami pa ang nasawi. Mang Edgar, Mang Oloy, ano pong nararamdaman ninyo na tinuturing kayong mga bayani dahil sa nagawa ninyo? Po? Hindi naman po kami mga bayani. Ang mga bayani po, ang nakikipaglaban para sa ating bayan. Kami hong magkapatid ay tumulong lamang sa aming mga kapwa.
brother are heroes. Your country should be proud of you. Nakakalawan! Loko mo! Totoo naman po yun, tay ah. Talaga naman po bayani kayo. Mantakin yun din nyo naman po kano-ano yung mga yun. Sinubo ninyo yung buhay ninyo. Pero, paano kaya ako sumabog yun? Sigurado ako lahat tayo patay. Sigurado yun, tay. Kuya, di ba Coast Guard yun? Sir! Magandang araw sa inyo, Edgar. Magandang araw naman no. Napaaga yata pasyal nyo. Kayo talaga ang sadya ko. Mabuti na lahat, natsyempong ko kayo rito. Ho? Bakit ho? Galing kasi ako sa inyo at ang sabi nga ng misis na Edgar, naririto kayo. Ano naman po ba ipaglilingkod namin sa inyo? Nakatanggap kasi kami ng tawag at fax mula sa Malacanang. Nakarating sa kanila ang kabayanihang ginawa ninyo. Pinatatawag kayo ng Pangulo. Kami? Upang formal at personal na pasalamatan sa kabayanihang ginawa ninyo. At bibigyan na rin kayo ng parangal ng gobyerno. Pinapunta nga sa Malacanang ang pamilya Naga, kung saan pinaranglan sila ng Pangulong Arroyo dahil sa kanilang kabayanihan. Binansagan silang Heroes of the Nation at binigyan ng tulong na 100,000 piso. Ang sabi sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 11, Talata 25, kung sino man ang nagbibigay ay lalong magiging masagana. Kung sino man ang nagbibigay ginhawa sa iba ay pagiginhawahin ng Panginoon. Bagay na bagay sa iyo yung sermon ah. Bata pa kami, itinanim na ni Itay sa utak namin ni Oloy ang maging matulungin. Kaya hanggat buhay ako at malakas ako, hindi ako titigil sa pagtulong sa kapwa. Yan ang isa sa mga obligasyon natin bilang tao. Malimit nating marinig, it is better to give than to receive, hindi ba? Alam nyo bang ito ay nasusulat sa Biblia? Ito'y nakasulat sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 20, Talata 35. At sa pamamagitan ng pagtulong, Lorraine, doon ko lamang maibabalik sa Panginoong Jesus ang walang patid niyang patnubay sa atin at ang walang sawa niyang pag-aaruga sa atin. Ginagawa natin ang misang ito hindi lamang para sa alaala ng mga taong nasawi noong 11 ng Nobyembre. Ginagawa natin ang misang ito para sa ating lahat na tumulong upang mayroong maisalba. Kung kaya't sa atin na tumulong, dumamay, nagdasal, nawalan ng mahal sa buhay, o kaya'y nabigyan ng panibagong buhay, sama-sama tayong tumayo at manalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinangangako ko, Panginoon, kahit kailan, hindi po mapapatid ang aming pagtitiwala at pasasalamat sa inyo. Magpakailanman. Edgar, pakilala mo nga sa akin yung dalawang ginoo sa tabi mo. Elorde Naga. Elorde. At yung isa, si Crispulo. Isa larawan mo nga sa akin, Edgar, mauna ka. Ano yung nakita ninyo doon sa eroplano nung bumagsak? Sa itaas pa lang, sabi ko delikado na, kipababa na, mababa na eh. Pag ikot niya pag ganyan, sabay tumigil ang isang ilis eh. Doon na duro-diretso paglagpak sa dagat. Paglagpak, sabay putol kagad ang butot. Ngayon, yung butot lumubog agad. Ngayon yung katawan na yun, doon kami kumuha ng tao. Doon kami sumusuot sa pinagputulan. Paano nyo napasok yun? Dahil putol na, pag may tao makakapa, inisa-isa na namin paglabas, palit-palit na yun. Masakusan lang po namin linabas sila kasi yung eroplano na yon putol. Oo. Tapos lutang siya, lutang sa kanya ulo lang eh. Lubog na, ulo lang ang kasi nakalabas. Sa ano ko doon, ang nagdala ng lutang noon, yung pakpak hindi pa pinasok ng tubig. Hindi agad lumubog. Kaya nasave kaagad namin yung kalahati ng mga tao na yun. Nakabelt pa ba yung mga tao? Yung iba po, nakabelt,
Pero isang matanda doon na nakabelt siya, patay na. At saka yung ibang belt noon ng ibang pasahero, wala na dahil ang mga upuan po nila sira-sira eh. Kaya madaling nahugot namin yung tao, ay pasa sa labas. Yung loob, pababa na pababa ang tubig. Kasi lumulubog na palubog na eh. lumulubog. Pinasok na yung backpack ng aeroplano, pinasok na ng tubig. Pelikula pala yung kwento nyo. Kasi Anong papel ang ginampanan nitong ni Elorde? sa ito nag-alalay sa motor, yung Motor ng bangka ninyo. Teka muna, ilang taong ka na ngayon? 16. 4 years ago na yun, ilang taong ka nun? 12 ka lang? Yung mga taong isinakay sa bangka, nakaya mo? 2 po kami. Ilang taon yung katulong mo? 16 siya, ikaw naman 12. Nag-ano? Makaswerte naman ang mga taong natulog. Yung ibang bangka nga, hindi nga lumapit eh. Siguro naisip, siguro baka sumabog pa. Kami, hindi namin naisip yun. Basta importante ka ako, mailabas ka akong tao. Kaya sabi ko, hindi na ako sasabog. Nasa tubig na eh. Oo, tama ka. Kakapiraso na lang ako. Correct, oo. Meron ka bang naaalala, Chris Polo, na nailigtas mo doon? Yung Amerikano nga. Amerikano? Yung huling hinugot ko na doon sa loob. Dahil sinisigawan ko, tinatagalo ko nga. At ano sabi mo? Sabi mo sa Amerikano? Sir, labas na tayo dito. Labas na tayo, Ay, walang pakialam eh. Ay, hindi na naiintindihan eh, yung labas, Ang ginawa ko, pinirsa ko na dahil ang tubig, wala na, yun ang huli eh, palubog na eh. Pinirsa ko na lang siya. Dahil wala na, nakaganon na siya sa tubig, dito na yung tubig eh. Hindi nagsasalita? Nakaangat na yung... Hindi nagsasalita Hindi nagsasalita. Basta binunot ko, buti nga, wala ng belt pala. Hinawakan ko dito. Nung tapos na, lumapit ba sa'yo? Nagpasalamat ba? Wala. Walang nagpasalamat? Talikod lang siya. Dali lang, medyo. Ikaw naman, Edgar, meron kang naaalalang pasahero doon na nailigtas mo? Basta ang nahirapan ako ron, yung matanda na nabalian dito dahil bali yung likod. Nabali yung likod? Tapos doon Pero ako nasagip mo, isa-isa? Doon, yun, yung pasapasa nga kami. Nahirapan ako natudo talaga yung matanda na nabalian dito sa likod. Bakit ka nahirapan? Hindi man makalangoy. Hindi makalangoy yung matanda. Yan, nakilala mo ba yan? Hindi man namin kilala yun. Wala kayong nakilala doon sa mga niligtas ninyo? Madali ang kasi tita eh. Wala sa kanila ang naghanap Basta sa yung, inyo at nagpasalamat? Ma'am, wala po. Ay, nako. Hindi yung kuan na, alimbawa medyo maabot na siguro yung 1 linggo. May tumawag sa akin. Matanda yung nasa ospital, lalaki. Yung may sugat din sa ulo. Yun ang nakausap ko sa cellphone. At yun ang nagpasalamat, Pilipino. Nagpasalamat sa iyo yun. Natural lang yun sa tao na kung sino nangangailangan ng tulong to, pag ganyan mga bagay, tulungan. Dahil buhay ng tao yan eh. Oo. Napakagaling naman pala ng ginawa ninyo. Kaya ang magpakailanman ay yan, salamat at pinahintulutan ninyo na itampok namin ang inyong kwento para kapulutan nga ng aral, no? Pero sa totoo lang, medyo ako yung nagdadamdam para sa inyo na sa dinami-dami na inyong nailigtas, iisa lang ang tumawag sa inyo para magpasalamat. Although, totoo ang sinasabi mo, no, Edgar, na pag gumawa ka ng kabutihan sa kapwa, hindi ka dapat umaasa, no, na merong kapalit, no? Pero syempre, iba din naman yung siguro maganda kung nanonood ngayon, yung mga natulungan ng pamilyang Naga. Siguro napakaganda pong mangyayari sa pagtampok namin dito. Magkakilanlan kayo, no? At ano ba naman yung magpasalamat sa pamilyang ito na nagligtas ng inyong buhay? Syempre, ang sambayan na naman, abot-abot naman ang respeto sa inyo, ang paggalang sa inyo, ang paghanga sa inyo. Teka muna, si Rico nasaan na? Nasa Pangasinan nga ngayon. Parang anak mo na daw si Rico. Baka gusto mong manawagan kay Rico. Kung saan ka man naroon ngayon, sana huwag mo kaming kalimutan. Sana kung gusto mo bumalik, bumalik ka. Wala namang problema sa atin, sa amin. Tawag mo sa aming matirang magulang, ang problema, bumalik ka. Bukas ang pinto ng bahay natin kung gusto mo bumalik. Okay. Yan lang. Edgar, maraming salamat. Ako, kayo magigiting kayong mga Pilipinos, kayong tatlo. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Kamakailan lamang, isang sorpresa ang inihandog ng magpakailanman kay Elorde.
Sa tulong ng STI, nabiyayaan siya ng scholarship para sa isang 4-year computer course sa STI Parañaque. Isang regalong nagbibigay ng bagong pag-asa sa pamilya Naga. Paminsan-minsan, biglang dumarating sa ating buhay ang mga trahedyang nagdudulot sa atin ng ibayong kalungkutan at pangamba. Subalit sa gitna ng trahedya, laging nakasubaybay sa atin ang Panginoon at nagpapadala ng mga bayani tulad ng pamilya Naga na handang ibuwis ang kanilang buhay upang sagipin tayo sa oras ng panganib. At dahil sa ipinamahal sa katapangan at malasakit sa kapwa ng pamilya Naga, masasabing tunay silang sugo ng kabutihan ng puong may kapal. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod.